ay tayo ay magpapasimula na sa pag-aawitan, dadagdagan na lamang natin kung sakaling may mga kapatid pa na makakahabol sa ating pag-aaral. Sa ating pagsisimula, awitin natin ang Doon sa Krus. ng dugo niyang mahal at sa kanya ihahandog ang buong buhay. Sa krus, iwanag ay lang at ang higit kong puso'y naisang. Noon ko natanggap aking katubusan, masaya ako kailanman. Purihin ng Diyos sa ating inawit at muli tayong umawit. Awitin natin sa Diyos ang luwalhati. Sa Diyos ang luwalhati, ikaw ay dakila. Mundo'y dinahal, anak niya'y binigay. Buhay alay niyang patubos sa sala. Sa lahat na buksan
dugo sa kalakatusan, pangako ng Diyos sa bawat naligtas, sa sampalatayang makasalanan ay tatanggap kay Jesus ng patawan. Puri sa Panginoon, tinig niya'y pakinggan. Puri sa Panginoon, tayo'y mga galang. Kapit sa Ama't sa Anak, dumaan. Gawa niya'y dakila, walhati bigyan. Bawat turo niya sa atin dakila, galak natin kay Jesus ay dakila. Ngunit talisay sa laki, higit pa ating pagkamangha kung siya'y makita. Puri sa Panginoon, tinig niya'y pakinggan. Puri sa galang, sa Anak dumaan. Gawa niya'y dakila, walhati bigyan. Purihin ng Diyos sa ating mga inawit. At ngayon sa ating pagsisimula, ihilingin natin kay Brother Haven na pangunahan tayo sa isang opening prayer. Hello po, dinig po ba? Yes, Brother Haven. Sige po, tayo po'y manalangin. Amang banal na dakila at makapangyarihan sa lahat, Ama, kami po'y nagpapasalamat sa kaorasan na ito, sa gabing ito na inyo pong binigay, Panginoon, upang mag-aral po ng inyong mga salita. Naway ang Espiritu po ang pumatnubay sa amin, Panginoon, upang maintindihan po namin ng lubusan ang inyong mga salita. At kayo po ang magbigay ng katalinuhan sa bawat isa, lalo na po sa anak niyo po na gagamitin na mag-aayag ng inyong salita, Panginoon. Kayo po ang magbigay ng malakas na internet connection po sa bawat isa, Panginoon. At sa oras na ito, sa inyo po namin inihiling ang guidance, Panginoon. Yun lamang po ang aming samatuling sa matamis na Panginoon Jesus. Amen. Muli ay isang mabiyaya at mapagpalang gabi sa ating lahat. At ngayon ay ihanda ng ating mga puso, ang ating mga kaisipan, maging ang ating mga notes para sa pag-aaral at pagbubulay ng salita ng Diyos. Akin nang ibibigay sa ating tagapagturo, si Brother Glenn Anthony Agarao. Yan, isang mapagpalang gabi sa bawat isa sa atin at maraming salamat, Brother Norman, at sa panalangin din, Brother Haven, at isang pagpapasalamat sa Panginoon sa pagkakataon na muling ibinigay sa pagbubulay sa kanyang mga salita. At sa gabing ito, ang ating mapapag-aralan ay tungkol sa liwanag
at kung paanong ang bawat isa sa atin ay tinawag ng Diyos upang mamuhay sa liwanag. At marahil bago tayo magbulay at mag-aral sa mga salita ng Diyos, ay minsan pa tayo ay manalangin at humingi ng patnubay. Ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, patuloy po kami nagpapasalamat sa biyaya at pagpapala po ng gabi na ibinigay niyo po sa amin. Bagamat kami po ay nasa aming mga pansamantalang mga tahanan, tinulot po ninyo na magkaisa ang aming puso't isipan sa pamamagitan po ng pagninilay-nilay sa inyo pong mga salita. Ama, nagpapasiyasat po kami ng aming puso't isipan, ng aming mga motibo, ng aming pong kalooban. Naway linisin po ninyo ang anumang pong karumhan at kasalanan at kadiliman na meron po kami, ang sa gayon ay lumiwanag po ang inyong pong mga salita at maging ilaw sa aming pong mga daan at landas. Nang sa gayon ay kami rin naman ay maging liwanag sa iba. Maraming salamat po Ama, patnubayan niyo po ang oras pong ito at ito po sa mutiling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Marahil ang pag-aaral natin sa gabing ito ay hindi ito ang unang beses na ating narinig ang pag-aaral kung saan ang bawat mananampalataya ay tinawag ng Diyos sa liwanag. Ngunit gusto ko munang bigyan diin sa oras na ito na ang liwanag na ito hindi mismo ang believer ang ilaw. No? Tandaan natin, ang ilaw ay ang Diyos. Ang Diyos ay ilaw. God is light. Ayon sa 1 John chapter 1 verse 5, gusto kong basahin. Unang 1, chapter 1 verse 5. Ito yung ating verse. At ito ang pasabing aming narinig. Sa Kanya at sa inyo'y aming ibinabalita na ang Diyos ay ilaw at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Kung sinasabi nating tayo'y may pakikisama sa Kanya at nagsisilakad tayo sa kadiliman, ay nangagbubulaan tayo at hindi tayo nagsisigawa ng katotohanan. Napakalinaw sa mga salita ng Diyos ang nabanggit dito. Sabi, ang Diyos ay ilaw, no? At sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Ngayon, gusto kong tingnan natin ano bang ibig sabihin nung sinabing ang Diyos ay ilaw or God is light. No? Una, ang salitang God is, ang ibig sabihin ng God is light o ang Diyos ay ilaw, ito ay tumutukoy sa tinatawag na God is perfectly holy. No? Ang Diyos ay sakdal ang kanyang kabanalan. Yung kanyang perfectness, yung kanyang holiness, yung kanyang justice. Ganyan ang ibig sabihin ng God is light. Walang anumang kasalanan sa Diyos sapagkat siya ay banal. Pangalawa, ito rin ay tumutukoy dun sa tinatawag nating truth. No? Kapag sinabi natin God is light, bukod sa God is perfectly holy, God is absolute truth. Siya ang sukdulan ng katotohanan. Siya ang katotohanan. Ang sabi nga, nasa Kanya, siya ang katotohanan, siya ang source ng katotohanan, at matatagpuan sa Kanya ang katotohanan. At dito makikita rin natin na kapag sinabi nating God is light, tumutukoy din to dun sa tinatawag nating source of light. No? Ang Diyos ang pinanggagalingan ng liwanag. Sabi sa Psalms chapter 36 verse 9, marahil ay basahin natin.
Awit 36:9. Sabi ng salita ng Diyos, sapagkat nasa iyo ang bukal ng buhay, sa iyong liwanag makakakita kami ng liwan. For with thee is the fountain of life, in thy light shall we see light. No? Yung sinabi ditong, sa iyong ilaw, makikita namin ang liwanag. Ibig sabihin, tumutukoy ito na ang Diyos ang source ng liwanag, ng ilaw. Diyos ay banal, Diyos ay katotohanan, sa Kanya ang source. Tumutukoy din ito doon sa tinatawag nating understanding or comprehension. Or yung minsan tinatawag itong illumination, no? Sa English. O yung spiritual na pagkakaunawa. At ang Diyos, yan yung ibig sabihin ng sinabi niya. Ang Diyos ay ilaw. At walang anumang kadiliman sa Kanya. Ibig sabihin nito, makikita rin natin, dahil ang Diyos ay ilaw, iniwalay niya ang Kanyang sarili sa kadiliman. Nung una pa lamang, so Genesis chapter 1 verse 1 and 5, at the very beginning, iniwalay ng Diyos ang ilaw sa liwanag. In creation, God created light. He separated light from darkness. Kaya nga kung titignan natin, nung sinabi ng salita ng Diyos na ang Diyos ay ilaw, tumutukoy ito sa Kanyang holiness. Tumutukoy din ito sa Kanyang katotohanan. Tumutukoy din ito doon sa source. Siya ang source ng ilaw. At tumutukoy din ito doon sa tinatawag nating comprehension or understanding ng mga spiritual na mga bagay. Kaya nga sa gabi nito mga kapatid, tayong mga kasama nating mga kabataan, makikita natin na ang Diyos ang source, ang Diyos ang sabihin nating pinagmumulan ng liwanag. Yun din naman, sinabi ng ating Panginoong Sus, gusto ko ring bigyan diin, siya ang ilaw ng sanlibutan. Sa John chapter 8 verse 12, John chapter 8 verse 12, kanina nakita natin, God is light. Jesus is the light of this world. Sabi niya. Muli ngang nagsalita sa kanila si Jesus na sinasabi, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin na hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Actually, nakalimutan ko lang kanina, isa bang ibig sabihin kasi ng light ay life, buhay, no? Sa John chapter 1 verse 4, ang sabi rito, in Him was life, light, sabi niya, nasa Kanya ang buhay at ang buhay ang siyang ilaw ng mga tao. No? Tumutukoy din ito sa buhay. No? Kaya, at ngayon, nakita rin natin, ang Panginoong Jesus siya ang ilaw ng sanlibutan ito. At inulit niyan sa John chapter 9 verse 5. Ang Holy Spirit din, no? Kaya nga nakita natin kanina kasi, light means spiritual understanding or comprehension sa katotohanan. At ang nagtuturo o ang nagpapalinaw sa puso't isipan ng tao, walang iba kundi ang Holy Spirit. Isa yan sa kanyang mga ministry. Sa John chapter 14 verse 26.
14:26, ang sabi, "Tatapwat ang mang-aaliw sa makatwid bagay ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng sa inyo'y aking sinabi." Yung ginamit niya ditong, "He shall teach you all things." No? Kaya nga, dito makikita natin ang Godhead, yung ah, iisang Diyos sa tatlong perso. No? At dito rin makikita natin na tayong mga sumampalataya sa Panginoong Hesus, pwede naman nating sabihin nating i-reflect or maging reflection ng light na ito. Tandaan natin, tulad ng naging introduction natin kanina, we are not the source of light. We are the reflection of light. Sa John chapter 5 verse 14-16. Sa Matthew 5:14-16. Matthew 5:14-16. Kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang sangbayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. Hindi rin nga pinaniningasan ng isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw at lumiliwanag sa lahat ng nangasa bahay. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Believers are called to be light of this world, to be a reflection of the light. Walang iba kundi ang Diyos. Kagaya ng araw, no? Kagaya ng buwan, na wala talagang source of light in itself, pero dahil sa sun, sa araw, na i-reflect ang liwanag at siyang lumiliwanag sa gabi na ating napapagmasdan. At ganyan ang metaphor or ganyan ang paglalarawan ng mga sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus. Pero gusto ko munang bigyang diin bago natin tignan paano tayo magiging ilaw ng sanlibutan or mag-i-reflect ang ilaw na ito sa mundo. Tayo mismo, at first, we are darkness. No? Sa Ephesians chapter 5 verse 8. Nung una, o sa natural nating kalagayan, sa talagang kalagayan natin, tayo nasa kadiliman. Ephesians chapter 5 verse 8. Sabi rito, sapagkat noong panahon, kayo'y kadiliman. Tatapwat ngayon, kayo'y kaliwanagan sa Panginoon. Magsilakad kayong gaya ng mga anak ng kaliwanagan. Gusto kong bigyan din nung sinabi po niyang, sapagkat noong panahon, kayo'y kadiliman. Siguro, ibigyan natin ng contrast. No? Ano ba ang darkness? Ano ba ang kadiliman? Sa Proverbs chapter 4 verse 19. Proverbs 4:19. Kawikaan 4:19. Ang lakad ng masama, ang sabi dito, ang lakad ng masama ay parang kadiliman, hindi nila nalalaman kung ano ang kanilang kinatitisuran. Dito makikita natin, the way of the wicked is darkness. No? Ibig sabihin po kasi ng darkness is kasalanan. Ang sabi nga ng Biblia,
Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin, ako po, ang bawat isa sa atin, sa ating kalagayan, tayong lahat ay makasalanan. Lumalakad sa kadiliman, namumuhay sa kasalanan. Ang darkness din, ang ibig niya sabihin ay kasinungalingan. Ganun din, ang ibig sabihin ng darkness ay, ang sabi rito sa Proverbs na ating binasa, hindi nila nalalaman kung ano ang kanilang kinatitisuran. Ibig sabihin, walang direksyon, walang patutunguhan, kundi ang kapahamakan. At ang ibig sabihin din ng darkness ay kapahamakan at kamatayan. Sapagkat ang sabi ng Biblia, Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sa ating natural na kalagayan, tayo ay mapapahamak. Ibubulid sa walang hanggang kaparusahan dun sa impyerno. Na siyang siya yung walang hanggang kadiliman na pagkahiwalay sa presensya ng Diyos. Kaya nga kung nakikipag-usap man tayo sa sino man sa atin, sa ating kakaunting bilang ngayon, kung hanggang ngayon ay hindi mo pa tinatanggap si Jesus bilang iyong sariling tagapagligtas, sadly, nakakalungkot man pong sabihin, ikaw ay nasa kadiliman ka. Kung saan ikaw ay nasa kasalanan at ang kabayaran ng kasalanan na yan ay walang hanggang. Ganyan yung ating kalagayan nung hindi pa tayo sumas. Ngunit salamat dahil sa mabuting balita, sa gospel, nagliwanag ang kaluwalhatian ng Diyos na nakita natin sa ating Panginoong Hesus. Ayon yan sa 2 Corinthians chapter 4. Actually, may contrast din po dito sa darkness and light. 2 Corinthians 4:4 and hanggang 6. Ang sabi, na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang sa kanila huwag sumilang ang kaluwalhatian ng ebanghelyo upang sa kanila huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Ang kaaway, ang diablo, si Satanas, ganyan ang kanyang ginagawa naman. Binubulag niya, pinapadilim niya, ang mga puso at isipan ng mga hindi sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus. Ngunit ang sabi po rito, verse 5, siguro tignan natin. Sapagkat hindi namin ipinangangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus na Panginoon. At kami ay gaya ng inyong mga alipin dahil kay Kristo. Yamang ang Diyos ang nagsabi, magniningning ang ilaw sa kadiliman, na siyang nagningning sa aming mga puso upang magbigay ng liwanag ng pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Jesucristo. Ngunit sa biyaya ng Panginoon, sa kanyang walang hanggang biyaya at pag-ibig sa bawat isa sa atin, sa pamamagitan ng banal na Espiritu,
nung ating marinig ang mabuting balita ng kaligtasan. Nung ating marinig na si Kristo ay namatay, siya ay inilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw. Nung nagliwanag ito sa atin, nung naging malinaw ito sa atin, at napag-unawa natin ang ating mga kasalanan, at napag-unawa natin ang ating kalagayan, na tayo'y makasalanang mapapahamak sa walang hanggang kaparusahan. At nag-umpisang lumiwanag sa ating mga puso na ang ating pananampalataya ay ating ibigay at i-focus sa ating Panginoong Hesus na siyang larawan ng Diyos. Diyan na sumilang yung liwanag. At nagkaroon tayo ngayon yung tinatawag na from darkness to light. Kaya nga gusto kong basahin din 1 Peter chapter 2 verse 9. Doon sa may mga huling bahagi, 1 Peter chapter 2 verse 9. Datapwat kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkakasacerdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos upang inyong pahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Yung sinabi niyang that ye should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light. Na siyang upang inyong ipahayag ang karangalan niya tumawag sa inyo mula sa kadiliman. Napakalinaw. Napakalinaw po rito. Tinawag tayo ng Diyos mula sa kadiliman. Inalis niya tayo doon. Upang, anong pong sabi dito? Ating pong ipahayag. To show forth the praises of Him. No? Into His marvelous light. Kaya nga, from darkness to light. At alam natin, paano tayo tinawag ng Diyos? Tinawag tayo ng Diyos sa pamamagitan ng ebanghelyo, ng mabuting balita, ng kaligtasan. Kaya nga, tayong mga mananampalataya na sa Panginoong Hesus, tayong mga tumanggap na sa ating Panginoong Hesus. Anong sabi po rito? To show forth, no? Upang ipahayag natin, upang ipakita natin, upang lumiwanag sa atin itong buhay na nais ng ating Panginoon. Kaya ngayon yung tinutukoy niya ng ating Panginoong Hesus dun sa Matthew chapter 5, 14, 16. Let your light so shine. At ang mga sinasabihan po niyang mga ito ay yung mga tinawag po niya. At nag-response po sa kanya sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. At dahil sa ating Panginoong Hesus sa kanyang kamatayan doon sa krus. Sa Colossians chapter 1 verse 13. Colossians 1:13. Sabi po, na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng kanyang anak ng kanyang pag-ibig. Who, sabi po, delivered us from the power of darkness. Dati kasi ganyan-ganyan ang buhay natin, no? Kaya nga kung titignan natin, nung hindi po tayo sumasampalataya pa sa Panginoon, nung hindi pa natin siya tinatanggap sa ating buhay bilang sariling tagapagligtas, ating Panginoong Hesus. Kahit anong gawin po natin, kahit anong pagsisikap natin, hindi natin kayang mabago ang ating sarili. Hindi natin kayang mabago ang ating buhay. Sa katotohanan, marahil nagagawa natin ng mga ilang araw, ilang linggo, ilang buwan, ngunit bumabalik pa rin sa kasalanan. Sapagkat nandun tayo doon sa power of darkness. Sa kapangyarihan ng kasalanan. Ngunit, kung ikaw po
ay naliwanagan ng mabuting balita ng kaligtasan. Sa pagkilos ng Holy Spirit, nung marinig mo po ang gospel at nag-response ka ng pananampalataya sa Panginoong Jesus. Anong sabi po dito? You are called, you were delivered from the power of darkness, and you were called from darkness papunta sa liwanag ng Diyos. Kaya naman, sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 4 to 5, anong sabi po rito? 1 Thessalonians chapter 5, 4 and 5. Ngunit kayo mga kapatid ay wala sa kadiliman upang sa araw na yaon ay masubukan kayong gaya ng magnanakaw. Sapagkat kayong lahat ay pawang mga anak ng kaliwanagan at mga anak ng araw, tayo'y hindi ng gabi ni ng kadiliman man. Napakalinaw po ng tinutukoy ng salita ng Diyos. We are, sabi po rito, called children of light. At ang sabi po sa Philippians chapter 2, verse 15, sa Philippos chapter 2, verse 15, sabi po, upang kayo maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang lahing liko at masama, na sa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad ng mga ilaw sa sanlibutan. We should shine as light of the world, sabi po rito. Sa English, that you may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke, in the midst of the crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world. Ayan po yan sa Philippians chapter 2, verse 15. Kaya nga, ang bawat isa sa atin na sumasampalataya sa Panginoon, una, nakita natin, no? Tayo ay naliwanagan sa pamamagitan ng mabuting balita ng kaligtasan. Sa pagkilos ng banal na Espiritu sa ating mga puso, nakita natin ang liwanag na ito sa mukha ng ating Panginoong Jesus. Nung tayo sumampalataya sa Kanya bilang ating sariling tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay. Tayo iniligtas sa kapangyarihan ng kadiliman. Tayo tinawag mula sa kadiliman papunta sa Kanyang kaliwanagan. At tayo ngayon, ang gusto ng Panginoon na lumiwanag. Siya ang source ng ilaw. Tayo ang reflection ng ilaw dito sa sanlibutan. Kaya nga ang sabi po niya sa 1 John 1:5, marahil ay balikan natin yung ating binasang talata kanina. At ito ang pasabing aming narinig sa Kanya, at sa inyo'y aming ibinabalita na ang Diyos ay ilaw at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Kung sinasabi natin tayo may pakikisama sa Kanya at nagsisilakad tayo sa kadiliman, ay nangagbubulhaan tayo at hindi tayo nagsisigawan ng katotohanan. Ngunit kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, nagaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na Kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Napakaganda po na sinabi po dito sa mga salita ng Diyos. Kagaya po ng sinabi po sa verse 7, kung tayo nagsisilakad sa liwanag, nagaya niyang nasa liwanag, tayo may pakikisama sa isa't isa at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na Kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Yung pong sinasabi ditong walk in light. At habang tayo namumuhay ayon sa liwanag, namumuhay po. Unti-unti pong, lalo pong nililinis ng Diyos ang ating mga kahinaan at mga kasalanan sa pamamagitan po ng dugo ng ating Panginoong Jesus.
Kaya nga dito makikita natin, we should walk in the light. Ito yung buhay. Kanina dinefine natin, ano ba ibig sabihin ng God is light? Ibig sabihin, holiness. Kabanalan. Ano pong ibig sabihin ng kabanalan? Ito ay pag-iwas at hindi paggawa sa kasalanan. Sapagkat ang kasalanan ay darkness. Pamumuhay ayon sa katotohanan. Gusto ko lang din banggitin na ang tinutukoy din na katotohanan ay ang salita ng Diyos. Sapagkat ayon din sa Psalms 119:105, ang salita ng Diyos ay ilaw. Ibig sabihin, namumuhay tayo sa salita ng Diyos. Namumuhay tayo sa kalooban ng Diyos. At yung namumuhay sa liwanag, ibig sabihin namumuhay na may pagkaunawa. Ano pong ibig sabihin nun? Ibig pong sabihin nun, ating nauunawaan, nakikita ang kalooban at pagkilos ng Diyos sa mga buhay ng bawat isa sa atin. No? Kaya siguro, kung titingnan natin, imagine natin, no, yung walking in light, ito yung nakikita natin yung direction na gusto ng Diyos sa buhay natin. Direction na gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ang kanyang kalooban sa bawat isa sa atin. Kaya nga, yun yung ibig sabihin ng walk in the light. Actually, ang pamumuhay din sa pag-ibig ay pamumuhay din sa liwanag. Ayon din po yan sa 1 John chapter 2, verse 8. 1 John 2:8. Muli, isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, bagay na tunay na sa kanya at sa inyo, sapagkat ang kadiliman ay lumilipas at ang tunay na ilaw ay lumiliwanag na. Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag at napopuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa hanggang ngayon. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananahan sa liwanag at sa kanya'y walang anumang kadilimang ikatitisod. Ngunit ang napopuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman at tumalakad sa kadiliman at hindi niya nalalaman kung saan siya naparoroon sapagkat ang kanyang mga mata ay binulag ng kadiliman. Kaya nga, yung pong pag-ibig din sa mga kapatiran, pag-ibig sa bawat isa, pag-iibigan natin sa bawat isa, ito ay pamumuhay din sa liwanag. Pamumuhay ayon sa liwanag ng salita ng Diyos, ayon sa misa Diyos, sa kanyang kaliwanagan sa bawat isa sa atin. Kaya nga kung ating titingnan nung mga nakaraang mga pagkakataon, at nakita natin, ano bang ibig sabihin ng ibigin natin ng isa't isa? No? At ang pag-ibig na ito, hindi ito yung pag-ibig na nanggagaling sa atin, ito yung pag-ibig na nanggagaling sa Diyos. O yung tinatawag natin agape love. At marami tayong mga practical na napag-aralan about diyan. Bilang review po natin, marami po yan. No? Yung mga tinatawag natin loving one another, yung ibig sabihin po niyan ay we respect one another, we accept one another, we have fellowship with one another, we serve one another, we forgive one another, we edify one another, we admonish one another, we pray for one another, we submit for one another. Napag-aralan po natin yan ng mga nakaraang pagkakataon. Kaya ang pamumuhay sa pag-ibig ay pamumuhay sa liwanag. Kung tayo namumuhay tayo nagmamahalan sa isa't isa. Minamahal natin ng mga kapatiran. Minamahal natin ang iglesia ng Diyos, ang kanyang kapulungan. Tayo'y namumuhay sa liwanag. At pangatlo, paano itong pamumuhay sa liwanag na to? Sa Acts 26. Gusto ko rin pong tingnan natin. Ito rin, kapag sinabi pong namumuhay sa liwanag, ito rin po yung isinishare natin ang gospel. Acts 26:15-18.
Ito yung testimony, no? Itong talatang ito ay testimony ni Apostle Pablo. Sabi po niya, si Pablo po ang nagsasabi dito, or si Apostol Pablo, sabi po, at sinabi ko, sino ka baga, Panginoon? At sinabi ng Panginoon, ako'y si Jesus na yung pinag-uusik. Tatapot magbangon ka at ikaw ay tumindig sa inyong mga paa, sapagkat dahil dito ay napakita ako sa iyo upang ihalal kitang ministro at saksi din naman ng mga bagay na nakita mo sa akin at ang mga bagay na pagpapakitaan ko sa iyo, na inililigtas kita sa bayan sa mga hentil na sa kanyang sinusugo kita, upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y mangagbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ng Satanas hanggang sa Diyos, upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana ng sa kasamahan ng mga pinapaging banal, sa kasamahan ng mga pinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa atin. Ito na yung sinabi ng Diyos mismo kay Pablo, testimony niya. Anong sabi po rito? Verse 18, upang idilat mo ang kanilang mga mata. Ano pong ibig sabihin nito? Tayo po ba yun, yung magpapadilat sa mga mata ng mga unbeliever? Hindi. Ang ibig lang sabihin dito, tayo ang gagamitin ng Diyos kapag isineshare natin ang gospel sa kanila. Kapag isineshare po natin ang mabuting balita ng kaligtasan. Kaya nga yung pinutukoy niyang, let your light so shine, ito rin yung sinasabi po natin. Isineshare natin ang gospel. Sapagkat ang gospel, sa kapangyarihan ng Holy Spirit, ang magbibigay liwanag sa puso ng bawat tao upang sumampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. Kaya nga sa gabing ito bilang ating conclusion, nakita natin na ang Diyos ay ilaw, ang Panginoong Jesus ang ilaw ng sanlibutan, ang Holy Spirit din ang siyang nagpapaliwanag, no? Nagiging ilaw sa ating mga puso at isipan. Nung una tayo ay mga nasa kadiliman, tayo nasa kasalanan at papunta sa kapahamakan. Ngunit sa biyaya ng Diyos, sa pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin, nung ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan at sa pagkilos ng banal na Espiritu, nakita natin ang ating kalagayan at tayo sumampalataya sa Panginoong Jesus bilang ating sariling tagapagligtas. At ngayon tayo mga sumampalataya na sa ating Panginoong Jesus. Tinawag tayo ng Diyos upang mamuhay sa liwanag. Mamuhay sa kabanalan, mamuhay sa kanyang kalooban, sa kanyang mga salita. Sa patnubay ng banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. Mamuhay sa pag-ibig sa isa't isa. At mamuhay na isinishare ang mabuting balita ng kaligtasan. Mga kapatid, ito ang ibig sabihin ng pamumuhay bilang anak ng kaliwanagan, pamumuhay sa liwanag. Nabubuhay tayo, inire-reflect natin ang Diyos sa mga buhay po natin. Kaya nga alam niyo po yung ibig sabihin ng salitang magnify, no? Ito yung ginagamit sa parang magnifying glass na kung saan nakikita natin. Mas nasisilayan natin. Ganyan po, tayo ang nagiging magnifying glass upang lalong makita ng mga tao ang liwanag ng ating Diyos, ng ating Panginoong Jesus, kung tayo ay namumuhay. Gaya ng araw, kung paanong sinisinagan niya ang buwan, at ang buwan ang siyang nagre-reflect ng liwanag ng araw. Ganyan nawa ang mga buhay po ng bawat isa sa atin. Sabi po ng salita ng Diyos, let your light so shine before men. Ang ibig pong sabihin niya, mamuhay tayo sa liwanag, mamuhay tayo sa kalooban ng Diyos, sa kagustuhan ng Diyos, sa pag-ibig sa isa't isa, at ganoon din
sa mabuting balita, sa pagbabahagi nito sa iba. Kaya sa ating pong konklusyon bilang ating pagwawakas, kamusta po? Kamusta ang ating buhay? Tayo po ba ay nabubuhay ayon sa liwanag? Nabubuhay sa biyaya at patnubay ng Diyos? Sa kanyang pagkilos at paggawa sa mga buhay po ng bawat isa sa atin sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. O hanggang ngayon, hindi pa natin alam ang purpose ng buhay natin. No? Kasi isa yan sa mga sabihin na natin deciding factor ng mga kabataan ngayon. So, what is the purpose ba ng buhay natin? Purpose ba natin ay magtrabaho? Makatulong sa ating pamilya? Tama po yan, napaganda po yan. Ano ba talaga? Baka nabubulagan tayo ng sanlibutan ito. Parang nasa darkness. Pero sana magliwanag ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Na ang purpose ng buhay natin ay para sa Diyos, para sa kanyang kagustuhan, sa kanyang kalooban, sa mga buhay natin sa mundong ito. Siguro ang ganda lamang po ang ating pong pagbubulay. Tayo po ay Amang banal na makapangyarihan sa lahat, patuloy nagpapasalamat po kami sa mga oras po nito sa pagbubulay ng iyong mga salita. Maraming salamat po, Ama. Nakita po namin sa liwanag po ng inyong mga salita, sa patnubay po ng inyong banal na Espiritu. Na kami po ay inyo pong tinatawag na mamuhay po sa liwanag, ayon sa inyo pong liwanag. Nawa po, ang bawat isa po sa amin ay buhay po ayon sa inyong mga salita, sa pag-ibig sa isa't isa, at sa pag-share po ng gospel sa iba. Nawa po ang aming pong mga patotoo, ang aming pong mga testimony na nakikita ng iba, ay maging kalugod-lugod po sa inyo. Nang sa gayon na hindi po kami maging hadlang upang mapulaan pa ang gospel, sapagkat hindi kami nabubuhay po ayon sa liwanag. Patawarin niyo po kami, Ama, kung ang buhay po namin, ang mga puso't isipan namin ay nadimlan ng sanlibutan ito. Nadaya po ng sanlibutan ito. Tulungan niyo po kami na muli pong magliwanag ang inyong pong mga salita, ang inyong pong kalooban sa mga buhay po namin. Sumunod po kami ayon po sa inyong pong purpose sa mga buhay po namin. Maraming salamat po, Ama. At sa inyo po namin pinagkakatiwala ang mga natitirang oras sa mga katanungan ng aming mga kapatid at maging sa mga karagdagan po at sa mga testimony. Kayo po nawa ang mangunat at pumatnubay po sa bawat isa po sa. Maraming salamat po, Ama, at ang lahat ng ito ay aming samutiling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, siguro bago po ibibigay sa ating MC, meron pa naman tayong mga 6 minutes dahil on time din tayong nakapag-start kanina. Salamat sa Panginoon. Ay meron tayong oras para po sa ating mga question and answer. Baka meron po tayong katanungan, although hindi naman natin ipinapangako na masasagot natin lahat. Anyway, nandiyan naman si Brother Norman, no, para sagutin tayo kung meron tayong hindi mabigyan ng katugunan. Kaya yung iba nating mga kapatid, nandito din sina Brother Brian, Brother Renmark, yung ating mga kapatid din na nag-aaral din sa mga salita ng Diyos. At ang bawat isa sa atin, po, open na po tayo sa questions po. Pwede natin i-open ang ating mic kung meron po tayong katanungan. Okay po, kung wala naman pong katanungan, baka meron pong gusto pong magkaroon ng reflection or
sabihin nating testimony na related din naman sa naging pag-aaral po natin sa mga salita ng Diyos, ay open din naman po. Or mga karagdagan po sa ating mga kapatid, malaking tulong din po. Nang sa gayon ay lalo pong lumiliwanag at lalong nagiging malinaw ang mga salita ng Diyos. Okay, meron po ba tayong testimony or reflection po? Okay, sige po. Kung wala po, marahil ay nawa ang silence po natin ay naging malinaw po ang ating pag-aaral sa mga salita ng Diyos. Marahil ay ibalik ko na po sa ating pong MC. Purihin po ang Diyos at purihin ang Panginoon at salamat sa kapatid na nagbahagi ng salita ng Diyos at nawa tunay ang ating napakinggan ay hindi lamang ito napakinggan lang natin kundi ito ay gaya nga ng sinabi o naging bahagi ng pagbubulay natin, walk, mamuhay no, sa kaliwanagan at sa magandang patotoo sa kalooban ng Diyos, sa Ebanghelyo. At nawa ay tunay ay tumakita sa ating pong pamumuhay bilang mga sumampalataya at tumanggap sa ating Panginoon. At para sa ating pagwawakas, kung wala na tayong mga katanungan, hilingin natin kay Brother Renmark na pagwakasan tayo sa isang panalangin. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat, Ama, patuloy ka po naming pinupuri at pinasasalamatan po sa mabiyayang gabi na inyo pong ibinigay sa bawat isa po sa amin upang kami po ay muli na makapakinig, makapagbulay at makapag-aral po ng inyo pong mga salita. Salamat po ng marami, Ama, sa pagkakataon po na ito. Bagamat kami po ay nasa online, ay nakita po namin, Ama, ang inyo pong pangunguna, ang inyo pong pagbibigay ng katalinuhan sa bawat isa upang tunay nga po na amin pong naintindihan ang inyo pong mga salita. Salamat po ng marami, Ama, at nawa tulad po ng amin pong napag-aralan, tulungan po ninyo kami na makalakad po sa kaliwanagan sa pamamagitan din po ng inyong pong mga salita. Maraming salamat po, Ama, sa katotohanan po na ito at nawa ito po tunay na ma-apply po namin sa aming pong pang-araw-araw po na pamumuhay. Maraming salamat po, Ama, sa bawat isa na nakinig, nagbigay po ng oras sa ganitong pong pag-aaral. Ang dalangin po namin na patuloy na pangunahan po ninyo kami. Ang bawat kabataan po, Ama, ay inyo pong ingatan sa araw-araw po ng kanila pong pamumuhay. Salamat din po, Ama, maging sa inyo pong anak na ginamit na nagturo at naghayag po ng inyong pong mga salita. Ang patuloy po naming dalangin ay pangunahan po ninyo siya at patuloy na bigyan po ng kalakasang pisikal at lalo tigit spiritual upang patuloy niyo po siyang magamit sa inyo pong mga gawain. Maraming salamat po, Ama, pangunahan po ninyo patuloy ang bawat isa po sa amin, maging ang mga kapatid po na hindi po namin nakapiling sa oras po na ito, sa inyo po namin sila pinagkakatiwala. Salamat po ng marami, Ama, at binabalik po namin ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa dakila at makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Good evening and God bless sa bawat isa. Good evening, God bless. Okay po, God bless po. Thank you po, God bless.